Punta naman tayo sa Japanese counters for things, persons, etc. Una, meron tayong counter for things. Generally, yung mga bagay. Okay? Meron tayong counter na tsu. Tsu. Alright? Pag iisa lang siya, totsu. Pag dalawa, tatsu. Pag tatlo, mitsu. Pag apat, yotsu. Pag 5, itsutsu. Pag 6, mutsu. Pag 7, nanatsu. Pag 8, yatsu. Pag 9, kokonotsu. Pag 3, to. Tapos tong numbers na to ay sumasagot sa interrogative natin na ikutsu or how many. Ikutsu, sasagot ka na, kunwari, kung ilang apples meron ka, ang sagot mo, kunwari, 3 apples. Ang sagot mo, mitsu. Mitsu. Okay? Yan yung general for things. At pagtatanungin ko ng ikutsu. Okay? And next, pag mga tao naman, meron tayong counters ng tao. Ito yung counter niya. Basically, yung kanji for person. Okay? Pag kinabitan mo yan ng number sa left, magmi-mean kung ilan yung tao. Okay, pag iisa, naituro na natin to. Alone, story. Story. Okay, pag dalawa kayo, naturo na din, study. Study. Pag tatlo kayo, dito na magsisimula yung counter natin na need, no? Special lang yung 1 person and 2 persons. For 3 persons, meron tayong sannin. For 4, meron tayong yonin. For 5, meron tayong gonin. For 6, rokunin. For 7, nananin or shichinin. For 8, hachinin. For 9, hyunin. For 10, junin. And it follows na yung mga susunod nating counting, dadagdagan lang ng min sa dulo. Tapos tong min na to, tong number of people, pag tatanungin mo how many people, ang interrogative word natin would be nan-min. Okay? Nan-min. Next, meron naman tayong numbers. Pag sabihin mong 1, number 1, ichibang. Number 2, nibang. Number 3, sambang. Number 4, yombang. Number 5, gobang. Number 6, rokbang. Number 7, nanabang. Number 8, hachibang. Number 9, hyubang. Number 10, jubang. Tapos, ito yung numbers na isasagot mo pag tinanong ka ng interrogative word natin na nambang. Nambang. Nambang desu ka? Ichibang desu. Nambang desu ka? Rokubang desu. Okay. Tapos ito, di ba tinuro ko kanina na merong counter for things, no? Pero sa Japanese, di ba? Pag sa Philippines, isa, dalawa, tatlo. May tatlo, may apat, di ba? Pero for Japanese, iba-ibang counter nila depende sa characteristics ng mga bagay. So meron silang counter na specific for thin, flat things tulad ng papel. Okay? Pages. Ilang pages, ilang papel. Okay. Meron tayong counter na might. Might. Okay? So pag isang sheet lang, for example, isang flat thing or thin na bagay, ichimai. Pag dalawa, nimai. Sammai. Yonmai. Gomai. Rokumai. Nanamai. Hachimai. Kyumai. Jumai. Okay? And ang interrogative word to ask, ilan? Yung thin flat things na yon would be nammai desu ka or nammai. Nammai. Okay, makarimashita kami na sang. Ang important lang na maalala nyo for now is itong general counter. Things, tsu. Persons, nin. Nin except my
special. Number is bang or ban. Okay? Then flat things, meron tayong may. Okay, let's proceed. Paano naman kapag machines or vehicles? Hindi natin ginagamit ang hindi natin ginagamit ang may. Ang counter natin for machines and vehicles would be die. Die. Ilang sasakyan? Isa, ichiday. Dalawa, niday. Tatlo, sanday. Apat, yonday. Lima, goday. Anim, rokday. Pito, nanaday. Walo, hatsday. Siyam, hyuday. 10, juday. At tong numbers na to or counters na to ay sumasagot sa interrogative word na nanday. Nanday desu ka? Ilang sasakyan meron ka? Tatlo. Sanday desu. Okay. At ito, naituro na for age counter natin. Meron tayong age counter na sai, no? Sai. For 1-year-old, sai. 2 years old, nisai. 3 years old, sansai. Okay? 4 years old, yonsai. 5 years old, gosai, etc., etc. And then may special tayo, no? 20 years old, which is, ano nga ulit? Naalala ba pag 20 years old? Atachi. Correct, it's hatachi. Okay. Let's proceed naman kung paano pag books and notebooks. Kanina, di ba, meron tayong counter ng papel or ilang copies kailangan mo. Ngayon naman, meron tayong counters for books naman and notebooks. Meron tayong counter na satsu. Satsu for books and notebooks. So, pag isang libro lang yan, isang notebook, isatsu. Dalawa, nisatsu. Tatlo, sansatsu. Apat, yonsatsu. Lima, gosatsu. Anim, rokusatsu. Pito, nanasatsu. Walo, hassatsu. Siyam, kyusatsu. 10, jussatsu, jissatsu. Okay, ang kailangan nyo lang matandaan, machines, ang counter, machines and vehicles, dai. Age, sai. Books and notebooks, satsu. Flat things, mai. Numbers, ban. Persons, nin. Things, tsu. Okay? Meron pa. Next. Paano naman pag-counter ng damit? No? Kung ilang damit. Meron tayong shaku. Meron tayong shaku. Okay? Pag isang damit, itsaku. Dalawang damit, nitsaku. Tatlo, sansaku. Apat, yonsaku. Lima, gochaku. Anim, rokchaku. Or rokchaku. 7, nanachaku. 8, hatchaku. 9, hyuchaku. 10, jutchaku or jitchaku. Tapos itong counter natin na clothes ay sumasagot sa interrogative word natin na nanchaku. Nanchaku. Ilang damit? Nanchaku. Ilang pieces ng clothing? Nanchaku. Okay. Ito, tinuro na rin natin floor number. Kung anong palapag. Okay? For first floor, ikkay. Second floor, nikkay. Third floor, sanggay. Fourth floor, yongkay. Fifth floor, gokai. Sixth floor, rokkai. Seventh floor, nanakai. Eighth floor, hakkai. Ninth floor, kyukai. 10th floor, jukkai or jikkai. Tapos itong counter na to ay sumasagot sa ating interrogative word na nanggay. Nanggay desu ka? Okay, or nangkai desu ka? Okay. Next naman, kung kanina meron tayong thin, flat things, meron naman tayong counter, Japanese counter for thin, long things. For example, ano sa tingin nyo yung mga ginagamitan ng phone natin or bon? Anyone?
Pencil. Pencil, correct? Ano pa? Chopsticks po. Hashi. Yes, and yung phone natin na counter is or ginagamit natin for examples na meron tayong chalk, pencils, pens, or ginagamit din siya actually siya sa branches ng trees, no? Sa branches ng trees, sa strings, sa laces, sa cords, sa neckties, sa cigarettes, and umbrellas, no? So, ang counter natin sa umbrellas is phone. Okay. So, for example, pag meron kang isang pencil, ipon. Dalawa, nihong. Tatlo, sambon. Apat, yonghon. Pag-lima, gohong. Pag-anim, ropon. Pag-7, nanahong. Pag-8, hapon. Kapag 9, kyuhong. Kapag 10, jupon or jipon. Tapos nung counters na to ay sumasagot sa ating interrogative word na nambon. Nambon. Lahat naman ng interrogative natin ay tinatanong lang kung ilan in general, kung ilan ang present, kung ilan ang nag-exist na ganito. Pero sa Japanese kasi, per item, may specific counters sila. Alright. Meron pa. Paano naman kapag cups or glasses? Ang ating counter ay 5. So pag isang baso ng alak, for example, ipay. Mag-order ka ng isang baso ng tubig, ipay. Oh my gosh, mas no, ipay. Nihai, sambay, yonghai, gohai, roppay, nanahai, hapay, hyuhai, no? Jupay or jippay. Tapos, tong counters na to ay sumasagot sa tanong na nampay or ilang glass po. Ilang cup ang kailangan ninyo. Nampay. Alright, next counter natin for animals. Okay? So for example, isang neko, isang pusa, ippiki. Dalawang pusa, nihiki. Tatlo, sambiki. Apat, yonghiki. 5, gohiki. 6, roppiki. 7, nanahiki. 8, happiki. 9, hyuhiki. 10 animals, juppiki or jippiki. Tapos ang counters na to ay sumasagot sa interrogative word na nambiki. Nambiki. Ilang hayop yung meron. Okay? Next, frequency naman. Counters for frequency. Ilang beses? Ilang beses. Again, frequency or ilang beses, meron tayong counter na kai. Pag isang beses, ikkay. Dalawang beses, nikay. Pag tatlong beses, sangkay. Pag 4 na beses, yongkay. Okay? Pag 5, gokay. Pag 6, rokkay. Pag 7, nanakay. Pag 8, hakkay. Pag 9 times, kyukay. Pag 10 times, jukkay or jikkay. Tapos itong counters na to ay sumasagot sa interrogative word na nangkay. Nangkay. Ilang beses. Okay, last. Paano naman kapag mga maliliit na bagay? Ano sa tingin niyo yung mga maliliit na bagay na sinasabi dito? Hindi po. Nagulat ako. Candy, okay? Sorry, Basta, sir. nagulat ako kasi matagal na. Ayan. Candy, no? Or, in general, maliliit na bagay. Okay? Meron tayong pag-isa, ikko, niko, sangko, yongko, koko, rokko, nanako, hakko, hyuko, jukko, and jikko na sumasagot sa interrogative verb na nangko. Alright. Paano naman kapag shoes and socks? Meron tayong isoku, nisoku, sanzoku, yonsoku, gosoku, roksoku, or roksoku, nanasoku, hasoku, kyusoku, jusoku, jisoku. Tapos, itong counters na to ay sumasagot sa interrogative word na
nanzoku. Nanzoku. Again, hindi nyo naman kailangang for now na ma-memorize agad-agad. Pero take note na lang ng ating counters. Okay. Kapag number ng bahay naman ang pinag-uusapan, meron tayong counter na ken. Ken. Pag isang bahay, itken. Dalawang bahay, niken. Sanggen. Yongken. Goken. Rokken. Nanaken. Hakken. Hyuken. Jukken at jikken. At ang counters na to ay sumasagot sa tanong na sa interrogative word na nanggen. Okay, let's review lang saglit. So in general, for things, pag ang interrogative word natin ay ikutsu, tsu counters ang gagamitin mo. Nanin, nin na counter. Namban, ban na counter. Nammay, may na counter. Nansay, say na counter. Nansatsu, satsu na counter. Nansaku, shaku na counter. Nangai, kai na counter or gai na counter. Nambon, hon na counter. Next, nambay, kai na counter. Nambeki, hiki na counter. Nangkai, kai na counter. Nangko, ko na counter. Nanzoku, soku na counter. Nangen, ken na counter. Alright, wakarimashita ka minasang? Ay, wakarimashita. Alright, so mag-move on tayo sa ating grammar patterns.